Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan at pagpapala na tayo ay pinagkalooban na muli na pag-aralan ang kanyang mga salita. It's May 30, a Divine-Human Partnership. Sa Psalms 119 verse 73, Thy hands have made me and fashioned me. Give me understanding that I may learn Thy commandments. So dito mapakikita natin na ang kanyang kamay ay siyang naghuhubog sa atin. Minumode tayo para maging kagaya sa Kanya at binibigyan niya tayo ng karunungan at kaalaman upang matutunan natin ang Kanyang kalooban. The human organism is the handiwork of God. The organs employed in all the different functions of the body were made by Him. The Lord gave us food and drink, that He wants of the body may be supplied. Ang Panginoon po ay nagbibigay sa atin ng mga bagay para masustain natin ang ating mga pagkain araw-araw at hininga upang masustain nga talaga natin ang ating katawan at tayo ay nabubuhay. Dahil nga ang katawan natin, our human organism ay talagang ang siyang pinagkaloob sa atin ng Panginoon na gagamitin niya tayo. At kung gusto nating magpagamit, kinakailangan nating pangalagaan ang ating mga sarili. Dahil tayong lahat ay empleyado ng Panginoon at instrumento niya sa iba't ibang gawain na iniatas niya sa atin. He has given the earth different properties adapted to the growth of food for His children. He gives the sunshine and the showers, the early and the latter rain. He forms the clouds and sends the dew. All are His gifts. So, pinagkalooban na tayo ng lahat ng pagpapala dito sa mundo, kaya habang tayo'y nabubuhay, ay sa Kanyang lahat. Pati ang ating buhay ay sa Kanya. So, kinakailangan lahat ng ating gagawin at sa ating lahat na iisipin, lahat ng ating mga plano, ay makipag-under sa Kanya. Kamtin natin ang Kanyang pagpapala, ang hindi nauubos na biyaya. Dahil siya ay nagpakaloob sa atin ng mga ulan, ng init ng araw, una at huling ulan sa ating buhay. At nagpuporma siya ng ulap para ipagkaloob sa atin. At ang lahat ng ito ay Kanyang pagpapala para tayo ay mabuhay dito sa mundo. But all these blessings will not restore in us His moral image unless we cooperate with Him, making painstaking effort to know ourselves, to understand how to care for the delicate human machinery. So ang lahat ng pagpapalang ito ay hindi kapakipakinabang kung hindi tayo makikipag-cooperate. Kahit na binigyan ka na ng talento, pagpapala, lahat ng iyong ginagawa ay ipinagkaloob niya na sa'yo. Gumagawa kasi tayo para sa Panginoon. Kasi nga, kung wala ang Panginoon, wala din po tayo. Kaya ang gusto ng Panginoon sa atin ay makipag-cooperate po tayo sa Kanyang gawain. Upang maging epektibo tayong manggagawa, at ang lahat ng Kanyang pagpapala na pinagkaloob sa atin ay hindi masasayang. Kundi tayo ay lalago sa karunungan, tayo ay lalago sa kaunawaan patungkol sa banal na kasulatan at patungkol sa makalangit na mga bagay. Man must diligently help to keep himself in harmony with nature's laws. He who cooperates with God in the work of keeping His wonderful machinery in order, who consecrates all his powers to God, seeking intelligently to obey the laws of nature, stands in his God-given manhood, and is recorded in the books of heaven as a man. So, ang tao kinakailangan na maging masipag upang makatulong siya sa gawain na iniatas sa kanya ng Panginoon at mapanatili niyang nakaugnay ang kanyang sarili sa pakikipag-ugnayan sa kalooban ng Panginoon at sa kanyang batas ng kalusugan. At kapag tayo ay ko-cooperate sa Diyos, sa kanyang gawain para sa atin, magiging masaya po tayo, magiging magaan po ang lahat ng bagay. At kapag pinagkaloob na natin sa Panginoon ang ating mga sarili, ang Kanyang kapangyarihan ay magiging epektibo sa atin. At kapag tayo ay talagang mapagpakumbabang naghahanap at sumunod sa Kanyang kalooban, naghahanap ng katotohanan, siya ay tatayo sa ating harapan at siya ang magbibigay sa atin ng kagalakan. At ang lahat ng ito, lahat ng ating ginamit para sa Kanyang kaluwalhatian ay recorded ito sa libro ng langit.
God has given man land to be cultivated, but in order that the harvest may be reaped, there must be harmonious action between divine and human agencies. The plow and other implements of labor must be used at the right time. So, ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng lupa para po atin itong makultibar, atin itong mataniman. At upang tayo ay makaani ng ating mga kakainin na tanim, kinakailangan na makipag-cooperate po tayo sa Panginoon. Tayo ay magtatanim, ang Panginoon ang magpapatubo at magbibigay ng ulan, init, at siya na ang bahala na magbuhay nito. At kinakailangan lamang nating gawin ang ating part sa gawain na ito. Kasi kapag umaasa lang tayo sa Diyos palagi, ngunit tayo sa ating mga sarili ay hindi naman gumagawa at kumikilos, magiging useless din po ang pagpapala na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Mawawala pong silbi itong lahat. Kaya sa ating pag-aaral, kinakailangan na makipag-ugnayan po tayo sa Panginoon. Anuman ang ating mga nakikitang gawain na magagawa nga natin sa mga napakasimpleng bagay, sa paglaba, sa paghugas ng pinggan, sa pagluluto, sa pagtatanim, sa kahit anong mga gawain, ay nawa ay magbibigay tayo ng kaluwalhatian sa ating Panginoon dahil siya ang lahat. Siya na ang nagkaloob sa atin. Kaya nga iugnay na natin ang ating mga sarili sa Kanya at ang mga katotohanan ay ating maiintindihan. The seed must be sown in its season. Man is not to fail of doing his part. If he is careless and negligent, his unfaithfulness testifies against him. The harvest is proportionate to the energy he has expended. So ang buto, ang seeds na kinakailangan na itanim sa panahon, sa bawat panahon. At ang tao ay minsan nakikita natin na tayo sa ating mga sarili ay nafi-failure na gawin ang ating part. Ngunit alam nga natin, tutulungan tayo ng Panginoon. Kaya wag po tayong ma-disappoint. If tayo ay magiging careless at magiging unfaithful sa mga gawain, ang ating maaani ay ganun din. Magiging hindi tapat ang ating maaani. Dahil lahat ng ating mga choices sa buhay, kapag hindi natin nabutihan o pinagbutihan ang pagsuserve sa Panginoon, hindi taos-puso na magpakumbaba sa Kanyang harapan, ang mangyayari ay hindi din po o wala din po tayong magagawa. Wala na po tayong magagawa kapag wala ng panahon. Kaya habang may panahon pa, habang meron pa tayong pagkakataon na gawin ang ating part, gawin po natin sa maliliit na bagay hanggang sa malalaking bagay, gawin po natin na may katapatan. So it is in spiritual things. There is to be a co-partnership, a divine relation between the Son of God and the repentant sinner. We are made sons and daughters of God, as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Napakaganda po ang pangako ng Diyos sa atin. Sa mga espiritual na bagay ay dapat tayo makipag-ugnay sa ating Panginoon. Makipag-partner tayo sa Kanya sa lahat ng negosyo natin, sa lahat ng ating mga gagawin. Ang ating relasyon sa makalangit na mga bagay, kinakailangan tayo makiugnay. Dahil nga, ang ating relasyon sa Ama, ating relasyon sa anak, tayong mga makasalanan na lumalapit sa Kanya na nabagbag ang puso at nagsisisi, tayo ay tatanggapin at magiging isa tayong mga anak na lalaki at babae ng Diyos dahil bibigyan niya tayo ng kapangyarihan para maangkin ito. Christ provides the mercy and grace so abundantly given to all who believe in Him. He fulfills the terms upon which salvation rests, but we must act our part by accepting the blessing in faith. God works and man works. Resistance of temptation must come from man who must draw his power from God. Thus, he becomes a co-partnership with Christ. So, nag-provide na ang Panginoon ng awa at biyaya para tayo ay mapuspusan at maipagkaloob ito sa bawat mananampalataya. At ito'y maging epektibo sa ating buhay at sa pamamagitan nito makakamit natin ang kaligtasan. At kapag ginamit natin ito, tinanggap natin ito at ginawa ang ating part, tayo ay magkakaroon ng biyaya ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang Diyos ay gumagawa, ang tao din ay gumagawa, at tayo ay makakapanagumpay sa lahat ng tukso sa ating paligid. At bilang mga tao ay kinakailangan tayo makipag-ugnayan sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil kung wala siya, kung hindi tayo makikipag-cooperate, wala din po tayong magagawa. At ang gusto lamang ng Panginoon na makipag-cooperate tayo sa kanyang gawain, makiugnay.
ano ang kanyang plano sa atin, ano ang ating magagawa, huwag po tayong ma-disappoint. Sa panahon na kinakailangan mo siya, at sa panahon na medyo sa piling mo hindi mo siya kinakailangan, mas doon mo siya kapitan. Dahil nga, doon mas nauuhaw ka. Kaya pilitin mo kahit inaantok ka spiritually, marami kasing pinapabayaan ang pakikipag-ugnayan sa Panginoon dahil nga natutulog sila spiritually. Kaya kinakailangan makipag-ugnayan tayo sa ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, nawa ay bibigyan tayo ng Panginoon ng lakas, tibay ng loob para makipag-ugnayan sa banal na ahente ng langit upang matapos na po din ang gawain dito sa mundo. At sa kanyang pagparito, tayo ay maliligtas dahil nga sino man ang magtitiis hanggang sa wakas at ginampanan ang kanyang tungkulin dito sa lupa, siya ay maliligtas. At thousands of angels talagang magagalak. Kaya nawa sa ating pag-aaral, bigyan natin ng lugar sa ating mga puso ang bawat katotohanan na ito upang malakaran natin ito. Ang tangi nating pag-asa, ang Panginoon lamang, makipag-cooperate po tayo sa Kanya. Kaya once again, happy and good morning and God bless po sa ating lahat.